Pumanaw man, nananatiling buhay ang alaala ni Dolphy sa puso at isip ng mga nakatrabaho niya sa showbiz. Kasama ng pamilya Quezon, nagpapasalamat ang entertainment industry sa pagtakda ng Malacanang ngayong araw bilang National Day of Remembrance para sa Hari ng Komedya. Muli nagbabalik si Victoria Tulad. Iba-iba man ang pinagmulan ng mga artista sa showbiz. Kagabi, nagbuklod-buklod sila para sa iisang adhikain, ang magpasalamat sa Comedy King. I'm very, very grateful. Thank you very much, Tito Dolphy, na napaunlakan mo ang isang kahilingan ko sa buhay na makasama ka. Katulad nung first shooting day namin sa Double Trouble, may dialogue si Panchito na limpak na salapi. Sabi niya, sabay-sabay tayo ha. Limpak na salapi. Yung mga little things na ganun, yun ang mga tinuro sa akin, mga little things na natatawa mga tao. If there's one thing talaga that I learned from him, really, just looking from behind or from afar, is his humility. And hanggang ngayon yun na dinadala ko ngayon na kahit anong tagumpay ang maabot mo sa buhay mo, napakalampalate sa lupa. Si Susan Roses laking tuwa na naging katrabaho, kaibigan at mentor si Dolphy. Si Dolphy at saka si Panchito, sila ang nagturo sa akin kung paano kumilos sa harap ng camera. Si Dolphy in particular, very kind, very helpful, supportive sa lahat ng mga baguhan. Matalik na kaibigan din daw ni Dolphy ang yumaong asawa ng aktres na si Fernando Poe Jr. kaya ganoon na lang sila kalapit. Dolphy, happy trip. Mamimiss ka namin. Promise, walang iyakan. Alam ko, ayaw mo yan. Hello na lang. Kirani. Maraming salamat sa lahat ng tinuro mo sa amin. Hindi lamang sa pag-arte, kung hindi sa pakikipagkapwa-tao. Maraming salamat, Dolphy. I love you. Ang dating child actor na si Nino Mulak, 7 taong gulang pa lang daw nang unang makasama ang kanyang tatay Dolphy. Yung ginawa pa nating pelikula, bida pa kami pareho. Napakalaking kalanganan po para sa akin. Gaya ng marami, malaking kalungkutan rin ang nararamdaman ni na Cesar Montano at ng mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Ilang beses niya nang pina-experience sa akin na kahit hindi ako humihingi ng tulong sa kanya, pero alam niya na kailangan ko ng suporta, dumarating ang suporta niya sa akin. Grabe, napakabuting tao, napakabuting ama. Parang wala pa niya atang lumabas dito sa Heritage nang hindi namugto yung mata kasi ganun eh. Hindi mo naman talaga maiiwasan na hindi malungkot, 'di ba? May isang pader na nawala, so marapat lang na mabigay ng respeto. Ang Dolphy, maraming salamat po sa mga pagpapatawan niyo sa amin at pagpapakita niyo ng tunay na pagiging tao. Ang veteranang aktres na si Perla Bautista na matagal na kasama ni Pidol, hindi pa rin daw tanggap ang kanyang pagyao. Ako akala ko handa na ako pero yung blow, yung dating, wala na. Masakit. Sayang. Sa rami ng nakiramay, mapa-celebrity man o hindi, laking pasasalamat daw ng pamilya Quezon. Lalong higit pa nga nang ideklara ng palasyo ang July 13, 2012 bilang National Day of Remembrance. We actually don't know how to put the words, but of course we're very thankful and masaya yung pakiramdam. Sa ika-25 ng Hulyo, sabay magdiriwang ng kaarawan si Dolphy at apong si Boy 2 Quezon. Bagamat hindi na nila kapiling ang kanyang lolo, ayon kay Boy 2, tiyak daw na hindi mawawala ang mga paborito nito sa araw na iyon. Ang lolo ko mahilig sa fireworks. So kung papayagan kami ng Heritage na magpa-fireworks sa birthday niya at birthday ko, normally we would all just eat. Talagang eat all you can. Isang bagay na mamimiss namin with him is yung bonding time namin, which is eating. Ipagpapatuloy din daw ni Boy 2 ang pag-arte at pagpapatawa bilang pag-alala kay Dolphy.
Kahapon, nagpatato rin siya sa braso ng imahe ng kanyang lolo, isang larawan ni Pidol na mataimtim na nagdarasal at kinakausap ang poong may kapal. And very grounded yung lolo ko, pero madasaling tao. Siguro pinagdadasal niya kung paano niya patatawanin yung buong sambayanan. Victoria Tulad, GMA News.